Inakala ng mga kawal na nagbabantay kay Jesus na siya'y nauuhaw sa tubig. Kaya't gumawa sila ng paraan upang bigyan siya ng kahit anong maaring makatighaw ng kanyang nararamdaman. May nakatabi sa di kalayuan ng isang mangkok na maasim na alak. Inilubog ng kawal ang espongha sa mangkok at mula sa dulo ng sibat, pilit nila itong inilapit sa nanunuyong labi ni Jesus. Hindi iyon ang makapapawi ng uhaw ni Jesus. Alam niyang ito na ang kabuuan ng dapat maganap. At sa kanyang lubos na pagsuko sa Diyos Ama, ang pagkauhaw ng kanyang espiritu ay mapapawi na. Sa naghihingalo niyang tinig, sinabi ni Jesus, "Naganap na!" Para sa pagninilay sa ika-6 na huling wika, narito ang ating kapatid, Brother Peter Paul Bautista. Nang masisip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Marahil ang ika-6 na wika ng ating Panginoong Jesus, kung atin nung pagninilayan at kung atin nung titingnan sa atin nung pananaw ng sinabi ng Panginoong Jesus na naganap na, ay tila baga masasabi po natin na para bagang ito'y parang wika o parang pagsasalita ng pagkatalo. At marahil po ang ating Panginoong Jesus ay nakapako sa krus at siya'y pinapanood ng maraming taong naroroon habang unti-unti ang ating Panginoong Jesus ay nanghihina, ang ating Panginoong Jesus ay unti-unting nalalagutan ng hininga, ay maaring ganito rin ang iniisip ng mga taong naroroon na marahil sinasabi nila, tapos na ang Jesus na ito, walang nagawa ang Jesus na ito. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, nang sinabi po ng ating Panginoong Jesus, "It is finished," o naganap na, ito po'y hindi po pagdideklara ng pagkatalo. Kundi nang sinabi po ng Panginoong Jesus ang wikang naganap na, ito po'y pagdideklara ng tagumpay. Kung minsan sa buhay po nating mga tao, ang akala ho natin, para tayo po'y magtagumpay, kinakailangan tayo ay laging manalo. Yun po yung ating thinking. Yun po yung lagi nating iniisip. Para tayo po'y magtagumpay, ay kinakailangan tayo po ay laging manalo. Pero pinapakita po ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng krus ng ating pong Panginoong Jesus na kung minsan mga minamahal, ang daan ng pagkapanalo ay sa pamamagitan ng pagkatalo. Sometimes we can win by means of losing. At yun po ang idineklara ng ating Panginoong Jesus. Sa pananaw ng tao'y siya'y natalo, sa pananaw ng tao'y siya'y walang nagawa. Pero nang dineklara ng Panginoong Jesus, "It is finished," naganap na, dinideklara ng Panginoon na siya ay nagtagumpay at ang tagumpay na ito ay para sa mga taong mananalig at mananampalataya sa kanyang dakilang pangalan.
Nang binanggit po ng Panginoong Hesus ang salitang it is finished o salitang naganap na, in Greek word, ang ibig kong sabihin niyan is tetelestai. Tetelestai. Ang ibig kong sabihin ng salitang tetelestai, mga minamahal, ay unang-una, it is a word of completion. Ito po ay pagdideklara, mga minamahal, o pagsasabi ng pagkakaroon ng kakumpletuhan o natapos na. Naalala ko po ang mga writer, mga minamahal, o ang mga manunulat. Ang mga manunulat po, kapag sila po'y gumagawa ng kanilang istorya, mga minamahal, ito po ay kanilang talagang tinitingnan at pinag-aaralan po nilang mabuti yung lahat po ng mga detalye ng kanila pong istoryang ginagawa. At kapag ito'y kanilang nasuri at kanilang nakita na ang lahat po ay nasa ayos na at ang lahat ay okay na, ay sinasabi po nilang it is finished. Tapos na, naganap na. At yan din po yung bagay na diniklara ng Panginoong Hesus nang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Nang sinabi ng Panginoong, it is finished, ibig sabihin, mga minamahal, ay lahat po ng mga bagay o lahat ng istorya patungkol sa ating pong Panginoong Hesukristo ay tinapos po ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng naisulat sa banal na kasulatan, magmula po sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ni Propeta Malakias, mga minamahal, ay lahat po yon ay tinupad po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Wala pong bagay na naisulat sa banal na kasulatan na hindi po tinupad o isinagawa ng ating pong Panginoong Hesus. Magmula po sa kanyang pagkasilang sa isang sabsaban, magmula, mga minamahal, sa pangangaral ng mabuting balita, magmula po sa pagpapagaling sa mga may karamdaman, magmula po sa pagsakay sa asno papasok sa bayan ng Jerusalem, at hanggang sa kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, lahat po yan ay ginampanan ng ating pong Panginoong Hesus. At nang ang bagay na yan ay nagawa po ng ating Panginoon, kanya pong diniklara, it is finished, naganap na, natapos na. Pangalawang ibig pong sabihin ng salitang tetelestai, ang ibig sabihin, mga minamahal, is mission accomplished. Mission accomplished. Nagampanan na ang bagay na pinapagawa. Naalala ko po nung unang panahon, ang mga alipin, kapag sila po'y inutusan ng kanila pong mga Panginoon, ang kanilang mga master, ang mga alipin, mga minamahal, ay wala po silang ibang gagawin kundi ang sundin, tuparin, gampanan yung pinapagawa po sa kanila. At kapag nagampanan na po yun ng mga alipin, sila po ay bumabalik, mga minamahal, sa kanila pong master, sa kanilang Panginoon, at sinasabi nilang tetelestai, o ibig sabihin ay natapos na, naganap na, na-accomplish na. Nang ang Panginoong Hesus ay sumigaw sa krus ng Kalbaryo, na sinabi niyang it is finished, naganap na, natapos na, ibig sabihin niyan, mga minamahal, ay nagampanan na po at natapos na po ng Panginoong Hesus yung bagay na ipinapagawa sa kanya ng kanyang Ama na nasa langit. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kaya po naparito sa ibabaw ng daigdig ang ating Panginoong Hesus, dahil ang kanyang Ama na nasa langit ay meron pong gustong ipagawa sa ating Panginoon. Nang ang unang tao ay nagkasala sa hardin ng Eden, mga minamahal, ang Diyos ay nagdeklara na po ng daan ng kaligtasan ng buhay nating mga tao. Ang sabi po, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ng aklat ng Genesis, Kabanata 3, talatang 15, ang sabi po ay, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya ay laging paglalabanin.
ang binhi niyang iyan ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. So diyan pa lamang po mga minamahal, ng diniklara yan ng Diyos sa halamanan ng Eden, na ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay laging maglalaban. Ang binhing tinutukoy doon, binhi ng babaeng tinutukoy po doon, ay wala pong iba kundi tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang ating Panginoong Hesus ay susuguin ng kanyang Ama sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya sinabi po ng aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So ibig sabihin, pinapakita ng banal na kasulatan ng ating pong Panginoong Hesus, mga minamahal, ay isusugo ng kanyang Ama na nasa langit sa ibabaw ng daigdig na ito, na siya po'y isisilang ng isang babae. At ang sabi po ng Matthew chapter 1 verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang ang ating pong Panginoong Hesus ay isilang sa ibabaw ng daigdig na ito, siya po'y pinangalanang Jesus. Na ang ibig pong sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, tagapagligtas. Ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoon ay hindi lang basta-basta pangalan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay ito po yung layunin, ito po yung purpose, bakit siya sinugod sa ibabaw ng daigdig na ito. At ang layunin, mga minamahal, ay wala pong iba kundi ang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. At alam naman po natin, ang daan ng kaligtasan po natin ay hindi po napakadaling bagay. Hindi po napakasimple yung bagay na pagliligtas po na ginawa po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Naalala ko po nang si Jesus ay nananalangin sa hardin ng Getsemani. Nang siya po'y nagpipray doon, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, si Jesus ay pinapawisan, subalit yung pawis na lumalabas sa kanyang katawan ay hindi po tubig, kundi yung pawis na lumalabas sa kanyang katawan ay dugo. At makikita po natin, ang bagay na yan ay naranasan ng ating Panginoong Hesus dahil habang siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, ay ipinakita ng kanyang Ama sa pamamagitan po ng saro yung hirap po na kanyang daranasin. Yung hirap na kanyang pagdaraanan. At nang yun po, nakita pa lamang ng Panginoong Hesus. Hindi pa niya po na-experience, hindi pa niya po nararanasan. Nakita pa lang po ng Panginoong Hesus yung hirap na kanyang pagdaraanan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, habang ang Panginoon ay nananalangin, hindi po tubig ang lumalabas sa kanyang balat, kundi dugo. Ang sabi po ng mga medical science, kapag ang isang tao ay pinawisan ng dugo, ibig sabihin, ang tao na yan ay dumaranas ng matinding paghihirap. So imagine, hindi pa po nararanasan ng Panginoong Hesus yung hirap na kanyang daranasin, ipinakita pa lang ng Ama sa pamamagitan ng saro yung kanyang pagdaraan ng pagdurusa. Ang Panginoong Hesus, mga minamahal, ay pinapawisan na po ng dugo, simbolo ng grabing paghihirap na kanya pong nadarama. At ang sabi ng banal na kasulatan,
3 times po, 3 beses pong ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang bagay na yan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang ama, Ama, kung po pwede lang po, alisin ninyo ang sarong ito sa aking harapan. Twice na yan po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ama, kung po pwede lang, alisin niyo po ang saro ng pagdurusang ito sa aking harapan. Subalit, sa ikatlong panalangin ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, Ama, hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang inyong kalooban ang masunod sa akin. Sa bagay na yon na sinabi ng ating Panginoong Hesus, Father, it is not my will, but your will be done, ay pagpapakita mga minamahal na para bagang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, Ama, kahit mahirap po ang aking pagdaraanan, kahit mahirap po ang pasakit na aking tatanggapin, tatapusin ko ang bagay na ito, alang-alang sa pagsunod sa iyong kalooban at alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya na nga ang Panginoong Hesus ay nagsabing, it is finished. Natapos na, naganap na. Ibig sabihin niyan mga minamahal, tinapos ng Panginoon ang kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Pangatlong ibig sabihin ng salitang tetelestai, mga minamahal, is the debt is paid in full. The debt is paid in full. Ang utang ay nabayaran na. Ang utang ay nabayaran na. Noong unang panahon, ang salita pong tetelestai, yan po'y nakalagay sa resibo. Alright? Na doon po sa resibo, kapag merong tetelestai, ibig sabihin po noon ay bayad na, binayaran na. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, tayo pong mga tao ay nalubog po tayo sa pagkakautang. At sa pagkakautang na yan ay hindi po natin kayang bayaran. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So ang kasalanan po ay merong hinihinging kabayaran. At ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, dapat tayo po ang mamatay sa krus. Dapat tayo po ang ipako sa krus. Dapat tayo po ang mag-alay ng buhay sa krus dahil tayong mga tao ang gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero mga minamahal, kahit tadtarin po ng pinong-pino ang ating mga katawan, at kahit dumanak ang atin pong dugo, ay hindi po pwedeng maging kabayaran ng ating kasalanan. Sapagkat ang dugong tutulo po sa atin ay dugong makasalanan. Ang sabi po ng aklat ng Leviticus, Kabanata 17, talatang 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at inutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pagtubos ng inyong buhay. Sabi po ni Yahweh, ang buhay ay nasa dugo, at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng inyong buhay. Ang inihingi ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay ang ating buhay. Ang sabi ng aklat ng Leviticus, dahil ang buhay ay nasa dugo. Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng buhay. Ibig sabihin, para pala matubos ang ating buhay, kinakailangan mga minamahal ay merong mag-alay ng dugo. Kaya ang sabi ng Hebrew chapter 9 verse 22,
Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Hanggat walang pagtulo ng dugo, ay walang kabayaran sa ating mga kasalanan. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, nung unang panahon, pag ang bayan ng Israel ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng tawad sa kanilang kasalanan, sila po'y naghahandog ng hayop sa altar ng Diyos. At yung dugo po ng hayop ay pinapatulo. Simbolo ng kanilang paghingi ng tawad sa Diyos sa kanilang kasalanan. Subalit, ang dugo ng hayop, mga minamahal, ay nagtatakip lang po ng kasalanan ng buhay ng tao. Nang sila Eva at Adan ay nagkasala sa hardin ng paraiso at nakita po nilang sila'y hubad, ang ginawa po nila ay sila po'y kumuha ng mga daon at kanilang pinagtagni-tagni at yun po ang kanilang itinakip sa kanilang katawan. Subalit yung damit na kanila pong ginawa ay pinalitan po ito ng Diyos. At ano po yung ipinalit ng Diyos na damit? Si Yahweh ay kumuha po ng balat ng kordero. Si Yahweh ay kumuha po ng balat ng tupa. At ang sabi po ng mga Bible scholars, nang inilagay ng Diyos yung balat ng tupa sa katawan nila Eva at Adan, na nagsilbing panakip sa kanilang kasalanan, sariwa pa po yung dugo ng kordero na tumutulo sa katawan nila Eva at Adan. Sabi ng Bible, hanggat walang pagtulo ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Subalit ang dugo ng kordero ay hindi po nag-aalis ng kasalanan, kundi nagtatakip lang po. Kaya nga po sa bayan ng Israel, yan po'y ginagawa po nila taon-taon. Yearly po silang nag-o-offer ng mga hayop sa altar ng Diyos. Yearly po silang nagpapatulo ng dugo ng mga kordero. Dahil ang dugo ng hayop ay hindi po nag-aalis ng kasalanan, kundi nagtatakip lamang ng kasalanan ng tao. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nang si Jesus ay naglalakad at nakita ni Juan Bautista, ang sabi niya, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga minamahal, ang dugo ng Panginoong Hesus na kanyang ipinatulo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang po nagtatakip ng ating mga kasalanan, kundi ang banal na dugo ng Panginoong Hesus na tumulo sa krus ng Kalbaryo ay nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, nang ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang banal na dugo, ito po ay minsan lamang. Isang beses lang po nag-alay ng dugo ang ating Panginoong Hesus, at yan po'y sapat na para tayo po'y hugasan, patawarin, linisin sa ating mga kasalanan. Kaya nang sinabi ni Hesus, it is finished, naganap na, ibig sabihin yan, binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating mga pagkakasala. At tayo ngayon ay malaya na. Tayo ngayon ay malaya na. Ang sabi ng banal na kasulatan, bago malagutan ang hininga ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sinabi niyang, it is finished, iniyuko niya ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Nang ang Panginoong Hesus ay nalagutan ng hininga, yung kortina po na nagtatakip sa dakong kabanal-banalan, ayun po'y napunit magmula po sa itaas hanggang paibaba. At ang dakong kabanal-banalan ay nabuksan. Ibig sabihin, nang diniklara ng Panginoong Hesus, it is finished, naganap na.
Ibig sabihin niyan, ngayon, bayad na ang ating mga kasalanan. At dahil bayad na ang ating mga kasalanan, e-enjoy na natin ngayon ang malayang buhay. E-enjoy na natin ngayon ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Na ngayon, dahil tinapos na ng Panginoong Hesus, binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, ngayon, meron na tayong kalayaang pumasok sa presensya ng Diyos. Purihin ang Panginoon.